Ayun po, this sana po ma'am, ito po is for our eugenics po. And yun po, simulan ko po sa first question. Can you tell a brief story on how did you excel in college and succeeded in this industry? Okay, actually, hindi siya more of kung paano ko nag-excel. It is more of how I survive. Kasi kung sinabi mo excel, parang ikaw yung top of the class. Ikaw yung isa ka sa top ng batch nyo. So, more of paano ka survive. So, first, syempre, tiwala ako sa sarili ko na kaya ko. Then, inspiration, motivation. Nag-set ako ng inspiration and motivation para mas gandahan ako sa mga activities na kailangan kong gawin at mga lessons na kailangan kong pag-aralan. So, additional tip din. So, effective siya sa akin ha. Pero, siguro effective din sa iba. Pero ito kasi based on my experience, effective siya. So, pipili ka ng kasama mo na hindi ka hahatakin pababa. Hahatakin ka nila pataas. Kahit na pwede kayong mag-good time, pwede kayong bumala or something. Pero when it comes to studies, when it comes sa mga activities, kailangan on time, kailangan gagawin nyo pa rin yung mga responsibilities nyo as a student. So, yeah. Then for our second question po, what difficulties in college that you had experienced? Can you tell some? How did you manage to succeed for you to reach your present career? Kung ano ka po ngayon? Okay. So, sa difficulties naman, siguro masyado ko lang pinressure yung sarili ko when it comes to study. Like, parang gusto ko kasi parang, for example, when it comes to deadline, kailangan on way ako magpasa. Kailangan, ayoko nang malilita ko, kasi schedule, ayoko nang malilita ko. So, masyado ko lang pinressure yung sarili ko, kaya siguro minsan nahihirapan ako. Pero, additional difficulties din in time management. Since sa college, marami ng activities na ginagawa, bukod pa si laboratory, bukod pa si written works. So, kailangan alam mo kung paano i-manage yung time mo when it comes sa pag-aaral. Siyempre, hindi lang naman studies yung buo sa buhay mo. During college life, meron kang family time, meron kang friendship time. So, kailangan alam mo kung paano i-manage yung time mo. So, para hindi ka mahirapan na i-overcome yung mga struggles na talaga naman hindi may iwasan when it comes sa college life. So, difficulties mo, more of sa time management ako nahirapan. Pero, syempre, mga activities naman natin as course namin sa laboratories. Sobrang tiring siya physically, lalo na pag laboratory. After, for example, may schedule kasi kami minsan na sabay si PE, tapos after the PE is laboratory sa teacher naman. And, so yun, parang tiring siya as a physical body ko. So, pero syempre, nakaya naman siya since gusto ko rin naman yung ginagawa ko, yung mga pagluluto, mga ganyan. Okay po. Then sa pangatlo po, can you give tips and facts on how to excel in college? Para po dun sa mga, tulad ko, mga student mo na second year na magta-turn and forth pa lang, and sa mga first year, ano po ba yung masasabi? Okay, so sa tips, kahit anong struggle or kahit anumang problems or ano man yung hirap na haharapin nyo. Kasi sa college life, sobrang dami talagang kakaharapin yan. Sobrang dami mong pagdadaanan, sobrang dami mong kailangan nagpasan. Kahit anong mangyari, huwag mo mong susukuan yun. Pwede mong umiyak, pwede mong ilabas through crying, pwede mong ilabas through shouting, as long as may express mo yung sarili mo na para makagaan ang loob mo. Then, pahinga ka. Then, after ng battle mo na yun, tuloy ka ulit doon sa laban mo. Para ipapahinga mo na yung sarili mo para hindi ka ma-burn out. Kasi pag na-burn out ka, parang mawawalan ka ng gana gumawa or mawawalan ka ng gana na ipagpatuloy yung pag-aaral mo. Pero kapag ganun yung na-experience nyo, pwede yung gawin is bukod sa mag-pray, yes, kailangan din natin syempre yung guide niya. Ipahinga nyo yung mind, physically syempre, di naman tayo robot na kaya natin magkikilos ng isang buong linggo. So, kailangan physically, mentally, emotionally, meron kang pahinga. So, yun. Kailangan lang talaga lumaban since battle siya ng sobrang daming struggles. And, syempre, may learnings din tayo makuha na pwede natin gamitin in the future. Okay ma'am, yun po. Yun lang naman po.
And thank you po rin sa time na binigay nyo.